Mabigat ang patak ng ulan sa bintana ng hotel room ni Laika sa Singapore. 3 araw na siyang naroon para sa isang business trip. Bilang isang arkitekto, sanay siya sa puyatan at pagod. Pero iba ang bigat ng katawan niya ngayong gabi. Ang tanging nagpapagaan ng loob niya ay ang pag-iisip sa kanyang asawang si Alfred at sa kanilang bahay sa Laguna na bunga ng kanilang 10 taong pagsisikap. 2:00 na ng madaling araw, hindi siya makatulog. Binuksan niya ang kanyang cellphone. Gusto niyang silipin kung mahimbing ba ang tulog ni Alfred. 1 buwan pa lang simula nang magpakabit sila ng CCTV sa loob ng bahay. Ideya ni Alfred para daw sa security habang wala si Laika. Binuksan niya ang app at nagloading. Bumungad ang itim at puting video ng kanilang sala. Walang tao. Nilipat niya sa kusina. Wala rin. Nilipat niya sa master bedroom. Doon, tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Laika. Nabitawan niya ang cellphone sa kama. Ngunit mabilis itong dinampot muli. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na inilalapit ang screen sa kanyang mga mata. Hindi si Alfred nag-iisa. Sa kama na pinaghirapan nilang bilhin, sa ilalim ng kumot na regalo niya noong nakaraang Pasko, may ibang katawan na nakapatong sa kanyang asawa. Kitang-kita sa night vision mode ang magalaw na anino. Dinig sa audio ang ungol na hindi para sa kanya. "Alfred, wag. Parang awa mo na." Bulong ni Laika. Ang boses ay basag at puno ng pagtanggi. Pero nagpatuloy ang video. Nakita niyang bumangon ang babae. Mahaba ang buhok, bata at makinis. Kilala niya ang figura, si Trina. Ang anak ng kanilang kumare na tinutulungan pa niyang makapasok sa kolehiyo. Nanikip ang dibdib ni Laika. Parang hinihigop siya ng hangin. Napahawak siya sa kanyang leeg. Umahagulgol ng walang boses. Ang sakit ay pisikal. Parang hinihiwa ang kanyang bituka. Sa video, narinig niya ang boses ni Alfred. "Baka tumawag si Laika," sabi ni Alfred sa video. Tumatawa ng mahina habang hinahaplos ang buhok ni Trina. "Hayaan mo siya," sagot ni Trina. Ang boses ay malanding ungol. "Nasa abroad naman ang ATM mo eh. Sulitin na natin." Sa bagay, tanga naman yun. Basta pag uwi niya, magkukunwari na lang akong sweet sa kanya, okay na ulit, sagot ni Alfred. Doon namatay ang lungkot ni Laika at ang pumalit ay isang malamig at nakakatakot na galit. Pinindot niya ang record. Hindi tinawagan ni Laika si Alfred. Hindi siya nag-iskandalo sa Facebook. Sa halip, tinawagan niya ang kanyang abogado at ang kanyang private investigator. "Attorney, ihanda mo ang papeles. Uuwi ako bukas. Gusto ko, pagbaba ko ng eroplano, hawak ko na ang writ of possession at ang freeze order sa lahat ng joint account namin," sabi ni Laika sa telepono habang nasa airport. Walang luha sa kanyang mga mata. Tuyo na ito. Pagkalipas ng 24 oras, nakatayo si Laika sa tapat ng sarili niyang gate. Gabi na. Nakaparada ang kotse ni Alfred. May isa pang sasakyan. Isang maliit na sedan na alam niyang kay Trina. Kasama ni Laika ang 2 pulis at si Attorney Gatus. "Ma'am, sigurado po ba kayo sa gagawin natin?" tanong ng pulis. Tumingin si Laika sa bintana ng kwarto nila. May ilaw. "Gawin niyo ang trabaho niyo, officer. Pero ako ang unang papasok." Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto gamit ang kanyang susi. Tahimik ang bahay. Amoy pabango ang ibang babae sa sala. Ang mga picture frames nila ni Alfred nakataob. Umakyat siya sa hagdan.
Narinig niya ang tawanan. Love, kailan mo ba sasabihin sa kanya na ihiwalayan mo na siya? Boses ni Trina. Sa susunod, babe. Hintayin lang nating marilis yung bonus niya sa project. Sayang din yun. Pambili ng kotse mo. Sagot ni Alfred. Binuksan ni Laika ang pinto ng malakas. Nagulat ang dalawa. Parehong nakahubad. Nag-aagawan ng kumot. Si Alfred, namutla na parang papel. Si Trina, napasigaw at nagtago sa likod ni Alfred. Binuksan ni Laika ang ilaw. Nasilaw ang dalawa. Laika? Nauutal na sabi ni Alfred. Bakit? Bakit nandito ka? Akala ko sa Biyernes pa. Surprise! Malamig na sabi ni Laika. Nakatayo siya doon. Suot ang kanyang business suit. Mukhang kagalang-galang, mukhang hindi natitinag. Love, magpapaliwanag ako. Sigaw ni Alfred. Akmang babangon pero naalala niya na wala siyang saplot. Hindi ito ang iniisip mo. Talaga? Kalmadong tanong ni Laika. Inilabas niya ang kanyang iPad. Ipinakita ang video recording ng CCTV kagabi. Kasi, base dito, tinawag mo akong tanga at ATM. At si Trina, ang batang pinag-aral ko, tinatawag kang love sa kama ko. Ate Laika, sorry po, nadala lang po ako. Umiiyak na si Trina. Huwag mo akong maate-ate. Magbihis kayo, may bisita kayo. Putol ni Laika. Sumenya si Laika at pumasok ang mga pulis at ang abogado. Dito na nanlambot si Alfred. Halos matumba siya habang nagsusuot ng boxer shorts. Laika, teka lang. Bakit may pulis? Pag-usap naman tayo. Saawa mo ko. Pagmamakaawa ni Alfred, lumapit siya kay Laika at akmang hahawakan ng kamay nito. Huwag! Sigaw ni Laika. Huwag mo akong didikitan ng marurumi mong kamay. Umupo si Laika sa sofa sa loob ng kwarto. Parang siya ang huwes sa isang korte. Ang dalawang taksil ay nakatayo sa gilid, nanginginig, habang ang mga pulis ay nakabantay. Attorney, para saan to? Tanong ni Alfred kay Attorney Gatus. Mr. Alfred, simula ng abogado. Ito ang kopya ng temporary restraining order at eviction notice. At ito naman, sabay abot ng isa pang papel. Ay kaso ng adultery at concubinage under the revised penal code. May sapat kaming ebidensya. Kulong? Bulalas ni Trina. Alfred, sabi mo ayos lang. Sabi mo, hiwalay na kayo sa isip. Tumahimik ka, sigaw ni Alfred kay Tina. Tapos bumaling kay Laika, lumod siya. Babe, honey, Laika, please, wag naman ganito. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Lalaki lang ako na tukso. Mahal kita, ikaw lang. Tinitigan siya ni Laika, walang emosyon. Mahal? Tanong ni Laika. Mahal mo ako? O mahal mo ang pera ko? Ikaw ang mahal ko. Kung mahal mo ako, Alfred, bakit sa loob ng bahay natin? Bakit sa kama natin? Bakit kasama pa ang taong tinuturing kong kapatid? I'm sorry. Hindi na mauulit. Papalayasin na natin si Trina. Tayo na lang ulit please, Laika. Ang tagal na natin, 10 taon. Itatapon mo ba yun? Tumayo si Laika at lumapit ng kaunti kay Alfred. Ikaw ang nagtapon, Alfred. Noong oras na pinapasok mo siya dito, tinapon mo ang 10 taon. Bumalik si Laika kay Trina na ngayon ay humahagulgol na sa sulok. At ikaw, Trina, sabi ni Laika. Ate, sorry na po. Hindi ko po alam na... Alam mo, putol ni Laika. Alam mong kasal kami. Alam mong ako ang nagbabayad ng tuition mo dati. Ang kapal na mukha mong tawagin akong ATM. Ngayon, tingnan natin.
kung may makukuha ka pa sa kanya. Humarap ulit si Laika kay Alfred. Alfred, alam mo ba kung kanino nakapangalan ng bahay na to? Tumahimik si Alfred. Alam niyang sagot. Sa'yo. Dahil mana mo ito sa lola mo. Tama. At ang kotse na gamit mo? Company car ng firm mo. Mahinang sagot ni Alfred. At ang savings account natin? Joint account. Mali. Ngumiti si Laika ng mapait. Ang laman noon ay galing sa sweldo ko. At kaninang umaga lang, na-freeze na ng bangko ang access mo dahil sa final kong kaso. Alfred, sa madaling salita, wala ka ng pera, wala kang bahay, wala kang kotse. Nanlaki ang mga mata ni Alfred. Parang gumuho ang mundo niya. Nanlambot ang kanyang tuhod at napaupo siya sa sahig. Laika, hindi mo magagawa to. Saan ako pupulutin? Bakit hindi ka sumama kay Trina? Tutal, mahal niyo ang isa't isa, di ba? Magtulungan kayo. Sagot ni Laika. Wala akong pera. Sigaw ni Trina. Estudyante pa lang ako. Di, magtrabaho ka. Sigaw pa balik ni Laika. Lumabas ang galit na kanina pa niya pinipigil. Para kayong mga linta. Sinipsip niyo ang lakas ko. Ang pagmamahal ko, ang tiwala ko. Tapos, gagaguhin niyo ako sa sarili kong pamamahay. Napatahimik ang buong kwarto. Rinig lang ang hikbi ni Trina at ang mabibigat na hininga ni Alfred. Officer, tawag ni Laika sa pulis. Yes, ma'am. Ilabas niyo na sila. Gusto kong mawala sila sa paningin ko sa loob ng 5 minuto. Kung hindi, kakasuhan ko sila ng trespassing bukod pa sa adultery. Laika, asawa mo ako. Saan ako matutulog? Umuulan oh. Sigaw ni Alfred habang hinahawakan siya ng pulis sa braso. Tumingin si Laika sa kanya sa huling pagkakataon. Ang tingin na dati ay puno ng pagmamahal. Ngayon ay parang tingin sa isang basahan. Wala akong pakialam. Matulog ka sa kalsada o kaya sa hotel kung may pambayad ka. Pero dito, hindi na ito ang bahay mo. Matinding sabi ni Laika. Trina, tulungan mo ako. Baling ni Alfred sa babae. Bitawan niyo ako, wala akong kasalanan. Sigaw ni Trina habang hinihila rin siya palabas. Kunin niyo ang gamit niyo sa gate bukas. Ipapabalot ko sa mga katulong sa garbage bag. Pahabol ni Laika. Nang makalabas sila ng pinto at narinig ni Laika ang pagsara ng gate. Doon lang siya napaupo sa kama. Nandoon pa rin ang amoy nila, ang amoy ng kataksilan. Pero sa kabila ng sakit, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Gumaan ang dibdib niya. Wala na ang bigat ng pag-aalala. Wala na ang kasinungalingan. Masakit, oo. Sobrang sakit. Pero malaya na siya. Lumipas ang 6 na buwan. Nasa isang coffee shop si Laika. Kausap ang isang kliyente. Maganda ang kanyang aura, maiksi na ang kanyang buhok, at mas mukha siyang bata kaysa dati. Habang naghihintay ng kanyang order, napatingin siya sa labas ng salamin. Sa kabilang kalsada, may nakita siyang pamilyar na lalaki. Payat, mukhang gusgusin, ang suot na polo shirt at naglalakad ng nakayuko, si Alfred. Nabalitaan niya mula sa mga kaibigan na hindi nagtagal si Alfred at Trina. Nang walang pera si Alfred, iniwan din siya agad ni Trina. Natanggal si Alfred sa trabaho dahil kumalat ang eskandalo sa kanilang maliit na bayan. Ngayon, namamasukan yata ito bilang ahente ng kung ano-ano, nakikitira sa pinsan. Nakita siya ni Alfred, nagkatinginan sila sa pagitan ng salamin. Huminto si Alfred. Nakita ni Laika ang pagsisisi sa mga mata nito, ang lungkot, ang panghihinayang sa buhay na sinayang niya.
Akmang kakaway si Alfred o tatawid para kausapin siya. Ngumiti lamang si Laika ng matipid. Isang ngiti na nagsasabing, tapos na tayo. At pagkatapos, tinalikuran niya ito at bumalik sa kausap niyang kliyente. Ma'am Laika, okay lang po ba kayo? Tanong ng kliyente. Oo naman, sagot ni Laika ng may ngiti. Mas okay ako ngayon kaysa noon. Ang CCTV na dating nagdala sa kanya ng trauma, ngayon ay naging instrumento ng kanyang kalayaan. Na-realize niya na minsan, kailangan mong makita ang pangit na katotohanan para makawala ka sa magandang kasinungalingan. Si Laika ay hindi na biktima. Siya ay isang babaeng nabuo muli mula sa mga pira-pirasong basag na tiwala. At sa pagkakataong ito, mas matibay na siya. Hindi na siya muling luluha para sa taong hindi marunong magpahalaga. 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Masangsang ang amoy ng kwartong tinutuluyan ni Alfred. Isang maliit na bed spacer sa Pasay, dingding na plywood at bubong na tumutulo kapag umuulan. Dati, ang reklamo niya ay mahina ang aircon sa master's bedroom nila sa Laguna. Ngayon, ang problema niya ay ang ipis na gumagapang sa tabi ng kanyang banig. Hoy, Alfred, bayad mo sa kuryente. 3 buwan na. Sigaw ng landlady mula sa labas. Sabay kalampag ng pinto. Opo, Aling Nena. Bukas po, may racket ako. Sagot ni Alfred, kahit alam niyang wala. Nanlumo si Alfred habang nakatingin sa kisame. Ang trabaho niya ngayon, tagabuhat sa palengke. Ang dating engineer na nakapolo barong, ngayon ay nakasando na lang, nabutas-butas, puno ng libag ang kuko. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, basag ng screen. Tinitigan niya ang wallpaper. Picture nila ni Laika noong nasa Boracay sila. 5 taon na ang nakaraan. Ito na lang ang natitira sa kanya. Akala niya noon, si Trina ang magpapasaya sa kanya. Pero tama si Laika. At ito ang kwento ng buhay ni Alfred at Trina 2 buwan matapos silang palayasin. Naghihirap na sila ni Trina sa isang apartment. Wala ka na bang pera? Sigaw ni Trina habang nagbabato ng mga plato. Akala ko ba engineer ka? Bakit construction worker ang ina-applyan mo? Trina, blacklisted ako sa mga firm dahil sa kaso. Tulungan mo naman ako. Magtrabaho ka rin. Sagot ni Alfred. Ako? Magtatrabaho? Kaya nga ako pumatol sa'yo para guminhawa ko eh. Kung alam ko lang na magiging pulubi ka, sana naghanap na lang ako ng afam. Iniwan siya ni Trina noong gabing yon. Sumama sa isang may-ari ng talyer. Naiwan si Alfred na luhaan, gutom at walang matatakbuhan. Bumalik sa kasalukuyan. Kumulo ang tiyan ni Alfred. Gutom, pero mas masakit ang puso. Laika, bulong niya. Kailangan kita. Nabalitaan niya mula sa isang kaibigan na napromote si Laika. May sarili na itong firm at ngayong gabi may awarding ceremony pa para sa mga outstanding architects sa isang hotel sa Makati. Kailangan niyang pumunta, kailangan niyang lumuhod. Ito na ang huling barahan niya. Malakas ang ulan sa Makati. Basang-basa si Alfred. Wala siyang payong. Ang suot niya ay ang natitira niyang maayos na damit. Isang kupas na long sleeves na medyo masikip na sa kanya dahil sa pagbaksak ng katawan. At slacks na punit ang laylayan. Nakatayo siya sa labas ng grand ballroom entrance. Pinagtitinginan siya ng mga guard. Akala ay isang pulubi. Sir, bawal po tumambay dyan. Sita ng guard. May hinihintay lang ako. Asawa ko, nasa loob. Pakiusap ni Alfred, nanginginig sa lamig. Ilang sandali pa, bumukas ang malaking pinto. Naglabasan ng mga tao.
Ang babango, ang gagara ng suot, mga kumikinang na gown at mamahaling suit. At doon, nakita niya si Laika. Naka-red gown ito, napakaganda. Ang buhok ay nakaayos ng elegante. May hawak na tropeyo habang tumatawa kasama ang mga kasamahan. Hindi na ito ang Laika na umiiyak sa harap ng CCTV. Ito ay isang Laika na hindi na kailangan ng kahit na sino. Parang tumigil ang mundo ni Alfred. Nanlambot ang tuhod niya. Gusto niyang tumakbo pabalik sa dilim dahil sa hiya. Pero ang gutom at pangungulila ang nagtulak sa kanya. "Laika!" sigaw niya. Natigil ang tawanan ng grupo nila Laika. Lumingon ang lahat. Nakita nila ang isang basang-basa at gusgusing lalaki na tumatakbo palapit. Hinarang siya ng guard pero sumenyas si Laika. "Saglit lang," sabi ni Laika. Nawala ang ngiti sa kanyang labi. Pinalapit niya si Alfred pero hanggang 2 metro lang ang layo. "Alfred?" tanong ni Laika. Hindi makapaniwala sa itsura ng dating asawa. "Laika, congratulations," naiyak na sabi ni Alfred. Tinitigan siya ni Laika mula ulo hanggang paa. Walang awa, kundi purong gulat. "Anong ginagawa mo dito, Alfred?" "Gusto lang kitang makita. Miss na kita, Han." Nagbulungan ang mga kasama ni Laika. "Han? Matagal nang patay. Ang tumatawag sa akin yan." Sarkastikong ulit ni Laika. Lumuhod si Alfred sa harap ng maraming tao. Sa gitna ng marangyang hotel lobby. Lumuhod ang dating mapagmataas na asawa ng putikang sapatos ni Laika. "Patawarin mo ako, Laika. Please, hirap na ako. Wala na akong makain. Wala na akong matirhan. Si Trina, niloko lang ako. Ikaw ang mahal ko." Humagulhol si Alfred. Ang uhog at luha ay nagsasama-sama sa kanyang muka. "Babalik ako sa'yo. Kahit alilain mo ako, kahit driver mo lang, tatanggapin ko. Basta nasa tabi mo ako, mahal pa rin kita." Tinitigan siya ni Laika. Sa loob ng ilang segundo, naalala niya ang 10 taon. Ang mga pangarap, ang sakit. Bumuntong hininga si Laika at yumuko ng may kaunti para pantayan ang mukha ni Alfred. "Alfred, tumayo ka dyan." Utos niya ng mahinahon. "Tinatanggap mo na ako? Pinapatawad mo na ako?" Puno ng pag-asang tanong ni Alfred habang tumatayo. "Hindi," mabilis na sagot ni Laika. Parang sinampal si Alfred. Pero, tingnan mo ang sarili mo, Alfred," sabi ni Laika. Ang boses ay matatag pero hindi sumisigaw. "Nandyan ka sa kalagayan na yan, hindi dahil sa akin. Nandyan ka dahil sa mga pinili mo. Noong nasa tuktok tayo, pinili mong bumaba para maglaro sa putikan kasama ang babaeng yon. Ngayong nasa putikan ka na, gusto mong hilahin ako pababa para may kasama ka. Hindi. Gusto kong iahon mo ako. Asawa mo pa rin ako sa papel." Pangatwira ni Alfred. "Sa papel, oo. Inaayos na ng lawyer ko ang annulment. Malapit na ring matapos yon," sagot ni Laika. "Laika, maawa ka. Wala na akong mapuntahan. Mamamatay ako sa gutom," sigaw ni Alfred. Nagiging hysterical na. May kinuha si Laika sa kanyang maliit na purse. Isang sobre. "Eto," abot ni Laika. Mabilis na kinuha ni Alfred. Pera. Makapal na pera. "Pangsimula ba natin to?" tanong ni Alfred. Umiling si Laika. "Bayad yan. 10 taon na naging mabuti kang asawa bago ka nagloko. Yan ang huli, Alfred. Tulong ka yan sa kapwa-tao, hindi sa asawa." "Laika, gamitin mo yan para umuwi sa probinsya nyo. Magsaka ka.
Magtinda ka. Ayusin mo ang buhay mo. Pero wag na wag ka nang magpapakita sa akin. Tumalikod si Laika. Laika, wag mo akong iwan. Mahal kita. Sigaw ni Alfred, akmang hahabol. Hinarang siya ng mga security guard. Ma'am Laika. Sigaw pa ni Alfred. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Huminto si Laika bago sumakay sa kanyang kotse. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang pagmamahal, Alfred, ay hindi parang switch ng ilaw na pwede mong patayin kapag may nahanap ka ng iba at bubuksan ulit kapag madilim na ang buhay mo. Nanatili akong tapat sa dilim pero pinili mong panandali ang liwanag ng iba. Ngayon, harapin mo ang huli mong kadiliman. Sumara ang pinto ng kotse. Umandar ito palayo. Naiwan si Alfred sa bangketa. Hawak ang sobra ng pera. Umuulan pa rin. Basang-basa siya. Pero wala ng ulan ang makakaalis ng dumi sa kanyang konsensya. Naupo siya sa semento. Tinitigan ang papalayong sasakyan. Doon niya naramdaman ang tunay na bigat ng nanlalambot. Hindi lang tuhod niya ang bumigay, kundi ang pag-asa niya. Wala na, tapos na. Ang babaeng ginawa niyang mundo noon ay winasak niya kinalaunan. Ay tuluyan ng naging bituin, malayo, maningning, at hindi na niya kailanman maaabot pa. 5 taon ang lumipas, magandang sikat ng araw sa hardin ni Laika. Linggo ng umaga, nagkakape siya sa beranda ng bago niyang bahay. Mas malaki ito kaysa sa dati at mas payapa. Mami, kain na. Tawag ng isang batang lalaki ang kanyang inampon. Susunod na ako, anak. Nakangiting sagot ni Laika. Wala siyang asawa. Hindi siya naghanap. Natutunan niyang ang pagiging buo ay hindi nakadepende sa pagkakaroon ng kapareha. Siya ay masaya, matagumpay, at higit sa lahat ay malaya. Minsan, sumasagi sa isip niya si Alfred. Nabalitaan niya na bumalik ito sa probinsya. Namamasada daw ng tricycle. Matanda na ang itsura. Laging lasing tuwing gabi. At kwento ng kwento sa mga kainuman tungkol sa yaman niya dati at sa asawa niyang arkitekto na sayang. Napailing na lamang si Laika. Wala na siyang galit. Awa na lamang. Kinuha niya ang remote ng bago niyang CCTV system. Tiningnan niya ang monitor. Nakita niya ang anak niya na naglalaro sa sala. Ligtas, masaya. Walang tinatagong sekreto. Walang anino ng pagtataksil. Pinatay ni Laika ang screen. Hindi na niya kailangan bantayan ang bawat galaw ng buhay. Iwala na siya sa tadhana. Sa wakas, ang mga mata ng katotohanan ay nakikita ang kapayapaan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pa pong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.